Noong tinulak daw yung pintuan nila, ay napansin nila na mayroong parang maninipis na kuko na mahahaba. Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kaibigan. Magbabahagi ako ng kwento na walang script. Kumbaga, yung naalala ko lang na mga kinuwento sa akin. Naniniwala ba kayo na may aswang? Mamaya may ipapakita akong video na mga kamay ng aswang na kung tawagin ay kaskas. Pero bago yun, short story muna tayo mga kaibigan. Noong unang panahon, ang tita ko na asawa ng kapatid ng aking tatay na si Tia Elena ay nagdesisyon na manirahan doon sa lupa na ipinamana sa kanila doon sa farm. Nangyari nga pala ito sa General Santos City, sa lugar kung saan merong yung mga bunker ng mga Hapon. Malapit lang doon. Bukid ito, no? Hindi na lang ako magbanggit ng barangay. Kasi hanggang ngayon mga kaibigan ay nandun pa rin yung mga sinasabi nilang mga bantog na wakwak. So ganito po mga kaibigan. Doon sila tumira ni Tia at si Tio. Buntis pa lang si Tia at Elena nun. Wala pa silang anak. Napakatahimik daw ng gabi doon mga kaibigan. Kasi puro puro talahib lang, mga kahoy. Wala ka talagang makikitang kapitbahay doon, as in wala. Sila lang yung naglakas loob na magtayo doon ng munting kubo nila na titirahan nila. Yung lolo po namin ay mayroon po yung kaibigan na aswang. So binalaan sila ni lolo na mag-iingat tuwing gabi dahil ayun nga buntis si Auntie Elena. Baka mamaya anong mapasok sa utak ng aswang. At isa pa, ayon kay lolo, hindi lang isa ang aswang sa naturang lugar dahil mayroon pong 3 aswang na mga bantog doon. Ang isa sa kanila ay kumpirmado kasi kaibigan yon ng aking lolo. Pero ang dalawa, hindi kaibigan, mga dayo lamang doon sa lugar na doon na tumira. Ang unang karanasan ng nila Tia ay yung kada gabi daw parang may gumagapang sa kanilang bubong. Dahil yung bubong ng kubo nila ay pawid lang man. Tapos bukod doon, kapag hindi daw sa bubong nag-iingay, mayroong mga parang naglalakad sa mga talahib sa paligid lang ng kubo nila. Yung auntie ko, hindi naman yun masyadong kumbinsido sa mga ganyang bagay. Kasi, ayun nga, isa sa mga taong maniniwala lang kapag makakita talaga ng aswang. Pero isang gabi mga kaibigan, habang nasa loob na sila nagpapahinga, ayon kay tita, bigla daw tinulak yung pintuan nila. Kaso hindi man matulak, pero yung pintuan nila na yun ay gawa lang sa kawayan, so makikita mo yung nasa labas. Halimbawa kung maliwanag ang buwan, makikita mo talaga. Pero hindi maliwanag ang buwan ng gabi na yon. Ngunit, noong tinulak daw yung pintuan nila, ay napansin nila na mayroong parang maninipis na kuko na mahahaba na lumusot doon sa mga siwang ng pintuan nila na gawa lamang sa pinagdikit-dikit na kawayan. Ngayon natakot si tita kasi ayon sa pagkakalarawan niya, ito po ay mga daliri ng isang tao or kahalintulad sa daliri ng isang tao, pero ito ay maiitim at mga payat siya guys na mahahaba. At ang dulo ng mga daliri, yung mga kuko po ay kulay itim na parang nakakita na kayo ng wire na itim. Ganito po mga kaibigan, kasing laki lang nitong wire na ito, papakita ko sa inyo. Ganyan lamang kalaki yung kuko pero ang haba daw, siguro mga isang ganyan, isang dangkal. O dahil sa nakita ni tita, doon ay nakumbinsi siya na meron talagang aswang. Tinulak-tulak daw yung
yung pintuan nila, pero dahil nandoon naman si Tito, tinawag daw niya yung nasa labas. Parang sinita niya, guys. Hoy, sino ka? Bakit mo tinutulak ang pintuan namin? Nawala daw. Narinig nila parang may tumakbo. Pero hindi katulad sa yung tao na tumatakbo. Ibang yabag na parang iyabag ng malaking aso ba na tumakbo ng mabilis. So ang nangyari, guys, simula nun, medyo natatakot na talaga si Tia kasi napatunayan niya na meron ng aswang. Hindi lang yun, mga kaibigan. Isang gabi rin, habang nagluluto si Tito, si Tia naman ay nasa tabi lang sa kung saan ay walang bubong. Pagtingala niya, guys, kasi maliwanag ang buwan ng gabi na yun, may nakita siyang napakalaking ibon na dumaan daw sa may buwan. Nakita niya na yung ibon na yun ay korting tao, tapos yung pakpak ay sa paniki na parang merong mahabang buntot. Ayun, napatakbo si Tita papasok sa loob ng kanilang maliit na tahanan. At habang tumatagal, mas lalo silang ginugulo sa lugar na yon. Kaya napagdesisyonan nila umalis na lamang doon sa lugar kasi buntis siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. At yun naman pong tinulak yung pintuan na nakita po yung mga kamay. Ang tawag daw po sa aswang na yun ay kaskas. Kaskas daw po ang tawag nun. Ayan, may papakita po ako sa inyo na isang maikling video clip na kung saan ay katulad sa nakita at naranasan ng aking tiyahin doon sa farm. Ayan po, panoorin nyo. Mga ganyang kamay daw po at daliri ang nakita ni Tia na lumusot sa pintuan ng tahanan nila. Katulad daw po niyan kasi ipinakita ko po itong video na ito sa kanya. At dito niya po nasabi, naalala, na ganyan ang mga daliri na maiitim at mahahaba ang kuko. Kayo po, naniniwala ba kayo sa mga kwentong aswang? Mayroon po tayong video. Kayo na po ang humusga. Magandang gabi sa inyo. Ako si Alex ng Pinoy Creepy Files.